Breaking news po tayo mga kababayan. Senador Marcoleta, binira ng binira itong si Senate President Tito Soto. Bakit mga kababayan? Tila nag-google lang ito si Tito Soto na yung nire-research mali-mali dahil po dito sa pag-denied na hindi gawing star witness or state witness ang mag-asawang Diskaya. Parang binaliwala ang simulain ng Blue Ribbon Committee. Dahil dito mga kababayan, si Mr. Google, binira talaga dito. Magkahiyaan na tayo. Parang ganon, sinabi ni Marcoleta di Mr. Google ng Senado, eto na po. May batas pero hindi nila sinunod. Mukhang merong pinapaboran at pinoprotektahan ang Kongreso. Halaka mga kababayan. Galit na galit si Senador Marcoleta dito. Bakit kaya? Siya mismo ang magsasabi bakit. Nasabi niya na Mr. Google. Itong si Senate President Tito Soto, ito na po, matitikman ang hagupit na martilyo ni Senador Marcoleta. Sa kabatiran ng ating mga kababayan. Sige, i-discuss mo muna at hindi daw gumagana yung QR code Ganun ba? Sa mga text sa atin? parang ano binaha ata tayo. Ayusin ko muna. Pero lakas kasi ng ulan, baka bumaha na naman. Pero ang dito sa pangyayari po ngayon sa Senado, ano po bang dapat na maunawa? Kasi ang daming, lumulutang na mga tanong ngayon. Ano ang mangyayari sa susunod? Kasi sa pagsasalita po ng Senate President niyo, parang ang kinomentaryuhan niya ay ang mga miyembro ng Kamara de Representante. Samantalang yung dalawang senador na nabanggit po, kasama niyo sa Senado, parang tahimik po siya doon sa punto na yon, Sen. Hindi lang yun. Kasi nakita mo naman ng mainstream media. Opo. Nung nagsalita yung Diskaya at binanggit yung mga 17, ito wala akong sinasabi, binanggit lang. Opo. Hanggang doon lang tayo, binanggit. Depende na kung saan anong kapupuntahan ng pagdinig na ito. Pero maliwanag na nagbanggit siya ng 17 pangalan. Opo. O tingnan mo yung mainstream media. Hindi naman hindi masyadong kinagat yun Pero nung nagsalita yung Hernandez at binanggit yung dalawang senador, sumambulat ka agad Ganun ba? Ngayon, ang pinagtataka ko naman sa panig ng aming leader, ako naman kayo rin naman siguro napapansin ninyo Pagka yung Diskaya ang nagsasalita, ayaw niyang paniwalaan. Pagka naman yung nagsalita yung Hernandez, paniwalang paniwala. So lahat ng mga witnesses doon, mas pinaniniwalaan niya kaysa witnesses na ipinundar natin dito sa Blue Ribbon Committee. Hindi mo ba nakikita yung kabalintunaan dyan? Dapat sana nabahala siya sapagkat binanggit ang dalawa sa kasama namin. Pero wala kaming makita na Kung ba hindi nabanggit, halimbawa, walang nabanggit na gusto ba niya, si Diskaya nagbanggit din ng na senador, ganun ba? Bakit magugustuhin niya yun? Siya yung Senate President. Nakuha mo ba yun? Tama, dagdagan mo pa na yung Diskaya talaga namang kalabang politika ng kanyang pamangkin. Sana yung ganong mga pagbibigay niya ng komento, kakitaan sana siya ng pagiging objective sana. Dito maliwanag na na may kinikilingan na siya. Hindi nagiging mabuti, lalong-lalo sa mga kababayan natin. Palagi ko sinasabi, huwag mong uhusgahan ang katalinuhan ng mamamayan. Alam nila Pumunta ka sa social media at tingnan mo kung anong sinasabi nila. Sinong nasisira ngayon? Sinong napupulaan? Yung Senado. Ngayon, kung siya sinasabi niya na dissatisfied ang mga kasama ko doon sa pamamaraan ng aking pagganap ng tungkulin ko sa inquiry, sino-sino sila? Nasabi niya mali ang direksyon. Sabihin niya kung anong direksyon ang pupuntahan namin. Ilaban niya. Kung sakaling mas tama yung direksyon niya, sabihin niya. Opo. Dapat ganun.
Oho. Hindi naman niya sinabi, saan ba papunta yung gusto mong, ganito sana ang gusto namin direksyon. Wala naman eh. Oo nga, kasi ang lumalita lang, para daw, hindi ko, tama ba yung pagkakala, na para bagang may iniiwasan daw kayo ng mga tao mabanggit, kundi, Anong gusto niyang mangyari? Dadagdagan ko yung sworn statement ng Diskaya? mas mali naman yun. Binigay niya sa akin yun dadagdagan ko. Bakit siya mag-i-insinuate na inedit yun? Mabigat na paratang yun eh. Baka hindi niya mapatunayan yun. Baka kung tawagin ko halimbawa, sino sa mga kawani ng Blue Ribbon Committee ang nagsabi sa'yo na inedit yan? Nabalitaan niya raw. Sino nga? Mga kababayan, dito nyo makikita na talagang si Senador Marcoleta patas lang. Hindi siya nagdidikta, hindi niya tinatakot yung mag-asawang Diskaya. Kabaliktaran po ng ginagawa ng Kongreso na si Abante tinatakot yung dalawang Diskaya. Si Senador Marcoleta, free will po. Kusang loob po na nagsalaysay ito na walang nakatutok na kutsilyo sa likod ng Diskaya. Pero dito sa Kongreso, mga kababayan, yung gawain nila, binibintang nila dito sa Senado. Makita nyo mga kababayan, pati mainstream media, kakampi nila na pagka itong Bryce Hernandez may tinukoy na taga-Senado, yun po ang pinipick up at nagbabiral. Pero pag galing kay Diskaya, wala po mga kababayan, hindi nila kinocover. Kaya dito mga kababayan, makikita po natin na si Senador Marcoleta ay patas lamang sa kanyang panghuhusga dito. Hindi siya nanggigipit, hindi siya namimilit. Kumbaga free will mo. Kusang loob na nagsasabi ka ng totoo. Pero dito sa laban ni Tito Soto, halatado na may kinikilingan pag Senado ang binabanggit, alisto. Pero pag taga-Kongreso, sabi ko sa inyo, malamig pa sa kaning bagong luto. Ayun ang sinasabi ni Marcoleta. Gawin mo kung tama ka. Mali na ang ginagawa ni Tito Soto Mr. Google po Alam nga naman, dagdagan ko yun, maglalagay ako ng, hindi natin pwedeng gawin yun. Ang totoo niyan, sinabi ko nga at uulitin ko ngayon. Nung magpahayag sila sa magitan ng emissary nila na gusto nga nilang magtapat at makatulong sa pagdinig. Opo. Kinailangan ko na utusan yung emissary, pwede bang gumawa siya ng kahit na sa sarili niyang handwritten note na may kagustuhan siya talaga na magsabi ng totoo at kung bakit niya gagawin. Sumulat siya sa akin at nasa akin ang note nila. Doon ko lamang pinasimulan, sige, gumawa na kayo. Sapagkat protektado na ako, malinaw na silang may kagustuhan, walang pumilit sa kanila, hindi ko sila in-encourage. Bagaman, finload ko yon. Pero walang pamimilit, pinload ko. Ngayon, kinagat nila yon. Bakit naman sasabihin mo ngayon na may butas yan? Hindi ka panipaniwala yung kanila. Dahil ba pamangkin mo ang kalaban niya sa politika? Kasi kung ako ang Senate President, hindi ako magsasalita Magiging neutral ako sa bahagi na yon sapagkat mapupulaan ako ng tao Opo. Well, okay, tayo naman sana in fairness kay Mayor Vico, no? Wala naman tayong nabanggit nyo lamang yon dahil nga doon sa nangyari sa pagdinig naman sa Kamara de Representante. Kasi nga doon napupunta yung usapin. Pagka doon ang nanggaling yung testimony, yun ang kinakatigan niya. Yun ang binibigay niya ng credence. Lahat ng ginawa namin sa Blue Ribbon Committee, may butas. Hindi ka panipaniwala. Mali ang direksyon. Anyway, sige po. Mayroon bang pumasok na comments o break muna tayo? Break muna. Magbabalik pa po ang Saganang Mamamayan. Mga kababayan, anong masasabi nyo dito sa mga sinabi ni Marcoleta? Diba, totoo naman na halatado na may kinikilingan itong si Tito Soto na Mr. Google. Anong aasahan mo sa school bukol? Sabi ni
Don Pedro na nagtapos din sa school bukol, nakaklase si Tito Soto. Grabe naman. So dito mga kababayan, halatado talaga na itong si Pampilo Lacson at Tito Soto, protector ng Kongreso. Yun ang sinasabi ng mga komento. Tito Soto, protector ni Tambaluslos. Utusan. Yan ang sinasabi natin mga kababayan. Anong komento nyo po? Magkomento kayo. Yari na. Yari. Yari ang nagluto ng saging ng kanin. Ted, ang nanonood daw po ngayon. Ayan. Emmy. Attorney President. Ang bilis. ganito, may mapapala o makakasuhan pa kayang promotor ng katiwalian sa flood control sa takbo ng investigasyon ng Senado at Kamara? Sabi ng ating mga reactors, ganito po ha. Okay na ba yung ating QR code o sa text muna tayo? Text muna. Sa text muna tayo. Nakalimutan kong bayaran kahapon eh. Dapat pala binabayaran buwan-buwan yun. Buwan pala binabayaran. Dollar ang bayad eh. Ganun ba? Nagtaas yung dollar. Wala na. Saan pwede bang pagkatungtong ng Agis eh? Medyo kinakapos kami din yan. Sa dami ng pananagutan eh. Talaga naman. Meron. Doon muna tayo sa, sa text hotline kayo magpadala po muna ha. Pakiusap lang. Doon muna tayo sa text hotline. Yung ating QR code po ay nakalimutan pong bayaran. Medyo kinapos po kami ni Nelson ha. Doon muna tayo, please lang. Meron dahil magkakaroon na ng independent commission at patuloy pa ng investigation ng mga mambabatas. Ba, si TJ Mendoza, reporter natin dito, ha? Tayo muna. Mukhang wala na tayong mapapala dahil lumilihis na ang investigasyon mula kay Lia ng QC. Wala kasi batas laban sa batas ang basihan. Mula po naman kay JM Santos. Wala dahil back to scratch JDY. Wala dahil napalitan si Senador Marcoleta sa Senate Blue Ribbon Committee. Loose. Pero bago natin ituloy, kayo ba, si chairman na po ng Senador Ping Lacson, meron bang turnover man lamang kung ano naging proceedings ng first, second, third hearing? Ito, dapat ituloy nga nila. Opo, kasi alam ko, next Thursday, di ba? Yung aking sentimiento nga, in-approve ng committee na i-cover natin siya, re-recommenda sa DOJ. Opo. Yun ay trabaho. Opo. Ng Blue Ribbon Committee sa ilalim ng aking pagiging chairman. Opo. Ngayon, ang ginamit niyang dahilan sapagkat sinabi raw ng SOJ na bumaligtad naman ang SOJ. Opo. Na sinasabi niya, ibalik muna. Kaya naman ako nagsisintimiento, paano nangyari naman, dinagdagan nila yung requirement ng batas. Wala naman sa batas yun eh. Kaya yun ang itatanong ko nga sa kanila sa Lunes, kung sakasakali. Mr. President, nung bang nag-research ka, nabasa mo lang sa dyaryo na sinabi ni SOJ na hindi niya natatanggapin ang application sapagkat kailangan niya munang isoli ang di umano'y nakulimbat na perang pang-estado. Ba't hindi niyo man lang binasa yung batas kung yun ay kasama sa requirement? Hindi po pwede yun eh. Ibig sabihin, dapat in-honor nila yung pinagtapusan namin. Tsaka kayo, ituloy ninyo. Nasaan ang continuity? Ang Senado is an institution. Tama diba? Po. Kami, the senators may come and go. Yes po. Pero yung Senado mananatili siya doon as an institution. Di ba? Opo, tama. Yung Senado mas malaki kaysa individual na pangalan at bilang ng mga senador. So, yung proceedings, institution din yun eh. Kung walang paggalang sa proceedings ng institution, paano na kami? Diba? Saan papunta kami? Nakakapangamba nga yun. Yan ang punto riyan eh. Sabi pa po ng ating mga reactors, wala po mula kay Sailor Moon. Meron yan dahil tuloy-tuloy naman ang investigasyon, Aliana ng Quezon City. Mga kababayan, ito yung punto de vista ni Google, Mr. Google. Ito sabi niya mga kababayan, bilyon ang ninakaw pero gagawing state witness. Ang swerte naman nila. Tito Soto question Marcoleta's proposal to turn Discayas into state witness. Kita niyo po mga kababayan?
Senate President Vicente Soto III has questioned the motive of Senator Rodante Marcoleta in seeking witness protection for controversial flood control contractor Carly and Sara Diskaya. Marcoleta earlier wrote a letter to Department of Justice Secretary Jesus Crispin Remulla seeking to put the Diskayas under witness protection program. But the move was met with backlash because of the contractor couple's role in squandering millions of taxpayers' money and goes substandard flood control projects. Soto and Marcoleta had a heated exchange during plenary session on Wednesday, September 10, when Marcoleta brought up the issue. Hindi kasi alam ni Tito Soto na may batas. Hindi po sinasabi ng batas dito na sisingilin mo muna yung gagawin mong state witness. Mga kababayan, ito pong sinasabi ng batas. Ito po, para malaman po natin. Ito yung Republic Act 6981. Any person who has participated in the commission of crime and desires to be a witness for the state. Sinasabi dito mga kababayan, basahin lang po natin, munting kaalaman po tayo para malaman po ng lahat. 'Di ba? Wala namang sinasabi diyan na kunin mo lahat yung mga ari-arian nila. Ang sinasabi diyan, pwedeng gawin 'yon, pero walang sinulat sa batas na ganitong gawin pagka ang isang tao na nagkusa o bibigyan ng pabor na maging star witness, wala sa batas na kukunin mo muna yung mga gamit, brief at panty, mga gamit sa bahay, o anumang yaman nito. Wala sa batas yan. Pero sinasabi ni Tito Soto, ano kayo, siniswerte kayo? Tinitwerte kayo? Tinitwerte? Mga kababayan, pag abogado, walang alam. Ang sinasabi ni Marcoleta, mali yan. Pwede naman nating pag-usapan yan na isa sa uli yung mga pera nila na ninakaw sa bayan, pero papainan mo muna, hindi kayong parang dadaragin mo muna. Yan tayo, hindi kasi abogado, kaya Mr. Google ang tawag dito Wala po dahil pinoprotektahan pa rin nila ang mga opisyal na kasabwat sa flood control. Marian ng Dubai. Wala dahil napakalapit na po sa point na may makikita na tayong malaking proof ng totoong nangyayari na magre-re-elect babangga sa realize ng mga normal na tao. Ano ibig sabihin? Malalim ng ibig sabihin. Rachel Basina, Lauro QC. Yan. Wala tayong mapapala mula kay Jov. Magbabalik pa po ang saganang mamamayan. So yan po mga kababayan, na naman sasabi nyo dito. Diba mga kababayan? Tayo, ba't puro pagbati na ata ngayon? Nelson, meron ka bang baka gusto? Si Kong PD, alam ko, barkada nyo, Sen, si PD Barsaga. Ngayon, yung kanyang anak, mukhang gumuguhit ng pangalan ngayon sa Kongreso. Si Mark. Yung Kiko. Francisco. Nabalitaan ko nga. Kumalas sa majority party. Yung coalition. At ngayon, siyang nagsasabi na kung merong dapat investigahan dito sa flood control, walang iba kundi si Speaker Martin Romualdez. Sen. O bakit yun? Ayaw paniwalaan ng aming Senate President. Galing doon, di ba? Yun ang sinasabi ko, kailangan mapansin ng tao. Pagka yung testimony nanggagaling sa House, tiwalang-tiwala sa doon. Pagkagaling sa amin, Senado ito Siya yung Presidente, di ba dapat sana? Doon mo makikita sana yung pagmamalasakit merong pinangalanan. Wala man lang sinabi na sana wag naman silang magpakadalos-dalos sapagkat tayo po ay meron pong sinusunod na due process. Kung hindi ko mo sinabi nila na merong dawit na kasama namin ay
ganun-ganun na lang. Tingnan din po natin kung anong pinagmulan nun. O, di ba mga kababayan? Halatado mas nire-respeto ni Tito Soto itong Kongreso. Pero yung kapwa niya senador, hinahayaan niyang maluto. Hindi naman natin sinasabi na protektahan ni Senate President Tito Soto. Titimbangin niya na huwag kayo basta-basta mag-aakusa kung wala pang ebidensya. Ito, agad-agad, sige, imbestigahan nyo. Pero pag galing po sa Kongreso yung reklamo, wala. Sinasabi ni Marcoleta, halatang protector ng Kongreso itong si Tito Soto at Pampilo Lacson. So, sabi ng tao, ay wala na, luto na yan. Alam na this. Ang diretsyo niyan, ang end ng story, Sara, impeachment. Ang maluluto lang dito yung mga sinisigaw ni Bryce Hernandez, pero dito sa mga binulgar na mga diskaya na mga tao na sangkot sa anomalya ng flood control, wala na, mga kababayan, di ba? Napakalinaw po ng mensahe at itong pinoproject ni Tito Soto na Senado ang kanyang direksyon, na yung pupuksain niya at sisibakin niya yung mga senador na pabor sa pagka-archive ng impeachment ni Sara Duterte. Mga kababayan, yan lamang po ang aking bahagi. Maraming salamat po ng marami mga kababayan. Mabuhay. Once again, palike at pa-share po The Wonders Philippines. Sana po ipakalat nyo po sa buong mundo ito. Mabuhay po mga kababayan. Magtiwala po tayo sa kakayanan ni Senador Marcoleta. Sana nga po mako-op itong makudeta itong si Senador Mr. Google, Tito Soto, para mapalitan kasi unang sabak palang palpak na. Hindi mo na makita yung pagiging neutral at pagiging independent ng Senado. Halata po na kontrolado ng Kongreso. Mabuhay po.